po, manatili po tayo. Hallelujah. Pagkakas natin ang Lord, kailangan ito. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umaga nito, Lord. At tuloy, Panginoon, pinagtipon-tipon mo kami sa lugar nito, Lord God. Thank you po, Panginoon, sa Sabado o Linggo, sa araw na ito, Lord, na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. At Lord, kayo mo, Panginoon, sa umaga nito, Lord, kami sama-sama magpulit, magsamba sa iyo, Panginoon. Lord, ano mga alalahanin, Panginoon, namin niya dinadala, Panginoon, ang alisin mo, Panginoon. At Lord, focus mo, Panginoon Diyos, ang aming puso, isipan, Panginoon, na magsamba sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon Diyos, ang mga Lord. Ngayon mo, Panginoon, pinapangalan natin, Panginoon, ang victory, Panginoon, at inaalis namin, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa lugar ng tuloy. In Jesus' name, salamat, Panginoon. Pagpalain po, Diyos, ang mga nasa worship team, Panginoon, bless po, Panginoon, at lahat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, makakamtan namin, Panginoon, ang Holy Spirit, O Lord God, ang presensya mo, O God, sa umagang ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga darating pa, Panginoon, ingatan mo sila, O God. At Lord, ikaw, Panginoon, sa magdala sa kanila dito, Panginoon. At Lord, alam namin, Panginoon, na ang lugar ng ito, Lord, ay pagpupuri, pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ito, Lord. Kailangan pinagkatuwa lahat ng Jesus' name. Amen. Amen. So, kailangan po natin ang malakas. Masigado tayo pa. Ang dami na magpuri ang anak na makaharin mo, hari! Ang anak ng Diyos, ng mga Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, tayo naman sa ng Lord. Nang pasimula, ang salita ay kasama niya. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen. Hallelujah. So, tayo po, hallelujah, ay sama-sama magpupuri ng igagalaw ang ating buong katawan. Dahil ang Diyos ang paggalaw ng ating katawan ay ang iyong pagpupuri sa ating buong katawan. Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah. Sige po, continuous na magpalakpak sa Lord. Hallelujah! Ikaw pa ako ng hallelujah! Woo! Buhay ng mga susunod dito! Praise the Lord! Ang pangalan niyo.
pamamagitan ng aming Panginoon. Hindi namin padalangin mo. Ang aming pinito para sa Panginoon. Itong dalangin na aming minamahal.
Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang wala kami kaya Panginoon. Wala kami kaya Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon na aking tinanggap kung bakit kami nakakatayo ngayon sa mga oras na ito. Nalaman natin ang aming Panginoon. Makaligtasan sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat sa liwanag, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inulit mo kami sa kaliliman, Panginoon. Dinala mo kami sa liwanag, Panginoon. Hallelujah. Lord, walang naman sa tawag kulang sa lahat. Patuloy ka, Panginoon. Salamat na namin, Panginoon. Kung lahat ng mga ginagawa na Lord, hindi malakpan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Naman naman, Panginoon, may mga sa liwanag, Panginoon. Na lagi mo binibigay sa amin. Lord, maraming salamat po. Ikaw lang ang mabigyan ng purihan. Ikaw ang mataas, Panginoon. Sa lahat ng oras at aspero ng aming buhay. Ito po ang kasama na namin sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus. Itaas namin ang ating kamay at magsabi tayo na Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Praise God. Yan, kasi ba ang the best na palang pakulit sa Lord. Kasi na nag-worship this morning. I'm excited. Gagawin ng Diyos ng buhay. Yung excited kasi sinungatan siya ng Diyos sa buong isang linggo na kahit na bumagyo, still pa rin secured sa presence ng Panginoon. Amen? Yan. So, yan tayo po muna ay tumili ng ating komportable upuan. At mga bata, yan. Ayun po, mapagpalang umaga sa inyo lahat. So gusto ko po, I thank you, happy birthday girl, God bless you. Ayan. So gusto ko po muna i-welcome back ang ating po mga, I think yung mama ni Pao. First time niya ba ito? Welcome po. Paano lang kayo magkapatid? Ayun. Praise God at nakita ko rin po kayo. And of course, Arlene, si Saline, welcome back. Kasi ako na nandito pa ulit. Dati medyo ma-echo. Ay, sorry. And then, ayun, si Para. Yan, hi Para. Praise God ulit sa buhay mo. And si Joseph. Namimiss ko si Peter. Kasi sa nila ako magkasama kayo ni Peter. And si Charles. Si Carlo. And si Donna. Ayan. And of course, si Chris. Wala lang si Javi. Ayan. And si Brother Marlon na pala ng mga ulo. Ayan. So, welcome back po sa inyo lahat. At sa mga dito na natin ay mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Okay, so, okay na po na tayo. Medyo yung mga bata lang ay request ko natin na sumama kay Sister Eileen para makapag-focus po ang ating mga mommies and daddies. Ayan. Ayan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, gising ka na ba talaga? Sige nga, isang palakpak na dyan, isang palakpak. Yan. Pag tingnan ko, yung mga hindi ko palakpak ay busy pa sila sa pagkain. Okay, so hindi ko lang papatagalin pa. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang masasabi ko na isa sa mga memory verses na halos lahat at ito'y sobrang sa ulado na ng lahat. But I pray that today God will
Laging may bago na lahat yung mana. Everyday may bagong pinagkakatiwala ng Diyos. So, depende sa inyong kahandaan, sa inyong puso, I pray and I declare na hihigitan pa ng Panginoon ang anumang inyong ina-expect for today. Okay? So, let me asan yung ano? Dito ba? Pinang tao, hindi ko tagal ko din nakatayo. Ayan! Sinunahan na ako. What is your prayer today? Okay. So, okay na. So, magsimula tayo. Ba't tayo magsimula, ay tayo muna yung mag-declare ng ating covenant 2. Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are loose, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, His name is Jesus. He is the anointed one. Parang narinig ko yung ganda ng boses ko. Kali ba? Or talaga, parang nag-e-echo. Okay. So tayo yung magsimula na. Let's start this by prayer. Come on, let's all close our eyes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our Father, we worship you in our midst. We glorify your name. We are so excited. Thank you for the strength. Thank you for the joy. Thank you for your protection. Thank you for your provision. Thank you for the gift of life. Thank you for the strength. Love you, Lord. Ang daming dahilan para magpasalamat kami. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami nagpapakubukas sa iyong harapan and nagpapalinis. Make us worthy before your sight. This is your holy ground. Let your word be revealed. Let your glory shine upon this place. And we rebuke any plans of the enemy. No stealing, killing, and destroying. In the name of Jesus. And Lord God, apart from you, I am nothing. Kaya Lord, humingi po ako ng purong biyaya mo naman, hihaya ang iyong salita. Let the Holy Spirit empower me. At ang bawat isang makikinig, open our hearts, open our spiritual eyes and spiritual ears to hear what you want us to hear for today. In Jesus' name, everyone says. Okay, ayan. Dahil nandiyan na nga yung ating priority, so can you pause for a while and then pwede bang isipin natin ano yung priority mo ngayon? Isip-isip, para naman ang ating mga ano. Siguro yung iba sa atin, priority, family. Diba? Yan talaga yung isa sa mga priorities natin. And yung iba naman, makahanap ng trabaho. And yung iba naman, makahanap ng the two. Siyempre, meron na kasing the one. So, at yung iba ay ma-promote sa trabaho. So, ang dami natin priority, no? At ano nga ba yung sinasabing priority? Priority ay ito yung what matters to you most. Pwede itong bagay, pwede itong pangyayari, at pwede itong tao na mahalaga sa iyo. Napakahalaga po ng prioritization kasi ang buhay natin ay talagang chaos kapag hindi ka marunong mag-prioritize. Anong ibig kong sabihin? Kapag ang isang tao, di ba ikaw everyday, if you will assess your life, ang dami mong kailangan gawin. Lalo na yung mga nasa bahay, mga housewife, ang daming kailangan gawin. Lahat-lahat, tulad na ng mga bata, magluto, mag-prepare, maglinis, and even sa work, ang daming kailangan gawin. Imagine niyo, kung hindi natin mapaprioritize to, with the limited us, very limited ang tao eh. Hindi tayo, parang AI, nga AI limited din eh, I mean yung artificial intelligence eh. So that means na kailangan natin mag-prioritize, otherwise tayo ay makakaramdam ng kapaguran. And alam niyo yung feeling na ang dami mo ginawa, pero parang pagod na pagod ka at hindi ka satisfied sa mga na-accomplish mo. Meron ba gano'n sa inyo? Parang ang dami mong to-do list, nung nagawa mo siya, dahil hindi mo na-prioritize sa mga bagay-bagay, parang feeling mo, exhausted ka. Diba? Yan ang nangyayari sa atin. So now, let me ask you, yung priority na inisip nyo kanina, how can we validate if it's indeed your priority? May tatlong bagay po na mag-validate or mag-confirm kung yung mga priority nyo na na-set kanina is indeed true. So una, yan. Ay, patay. Yan. So, how would you know if it's your priority? Time. Pag-gising ng umaga, anong unang ginagawa? Pray. Wow! Pag-gising ng umaga, alam ko yung isa dyan, hawak ay telepono. Ayan. At pagkatapos
trabaho, most of the time sa trabaho, even sa trabaho, mag-akakuha pa rin ng cellphone and yun pa rin. Pagdating sa uwian, ganun pa rin, lalo sa natulog, ay alam niyo na kung ano ang priority niyo. So that means, yung mga bagay o yung mga tao na pinaglaanan natin ng oras natin, ibig sabihin yun ang ating isa sa priority. Tama ba? Tama? So today, it's a reminder to each one of us na isa-set ng Panginoon ang tamang prioridad para sa i-align natin yung priority natin sa priority ng Diyos. Ang pangalawa is yung effort. Yung mga effort na ginagawa mo is, saan napupunta yung lakas mo, yung energy mo, saan napupunta? Sa asawa ko po. Sa pakikipag-away sa asawa ko. Kaya siya ang priority ko. Diba? So kung saan napupunta yung energy, let's say sa nanay, sa mga bata. So, because ang mga bata ay priority. Diba? Kung saan napupunta ang lakas mo, yan yung priority. And the last one is yung ating resources. Saan napupunta ang ating resources? Ito ba sa personal needs natin? Sa iPhone 15? Or sa kung ano mga material na bagay? Or you save it for your family? You save it for your insurance? You save it for your future plans? So, that defines your priority in life. Tama ba? So, minsan akala natin, ang daling mag-isip kung ano yung priority. I mean, ang daling mag-isip, on top of our head, what is our priority? But once you validate, parang iba yata yung nagiging prioridad ko sa buhay. Tama ba? Okay, so now, let me proceed. So with that, ang ating pag-uusapan is, what is your priority? Matthew chapter 6, verse 33. Sabi nito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Sino nito ang bago sa kanya ang salitang ito? Lahat ito ay ano nila. And ay halos memory verse ng lahat. Pa naghahanap ng boyfriend, itatext ni Pastora, Matthew 6:33. Pag naghahanap ng increase, Matthew 6:33. Pag naghahanap ng promotion, Matthew 6:33. Pag naghahanap ng kung ano bang hinahanap, Matthew 6:33. Diba? But let's see what is the context of this verse. So kapag alam natin na kapag sinimulan sa salitang but, ibig sabihin ay, ano yung but sa Tagalog? Pero, o subalit, the top one. Ayan. So, ibig sabihin ay unahin daw seek first the kingdom of God. So, meron siyang prior verse na to understand the context. At ang sabi rito ay, yan. Therefore, do not worry, saying what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear. So, huwag kang mag-alala after all the mga sinabi kasi na-mention dyan is ni Jesus. This is one of the Sermon on the Mount. So, pag sinabi natin Sermon on the Mount, it came directly from the mouth of Jesus. At this is a life-changing. So kapag